So guys, welcome to our channel, GTV Tech. So, meron tayong panibagong video. So, meron ako dito isang router na TP-Link Wireless N Router WR840N. So, tuturuan ko kayo kung paano natin makontrol ah, kung ilan lang ang ibibigay natin sa ating mga wireless or sa network natin na makapag-access ng ating ah, speed. Lilimita natin sila, yung clients, halimbawa ang clients, bibigay mo sila is 5 Mbps. Yung marireceive nila is 5 Mbps lang. Kung 10, 10 Mbps lang. Kung 15, 15 Mbps lang ang marireceive nila. So, ito po yung model natin. Ito, TP-Link Wireless N Router WR40N. So, ang default gateway po nito is 192.168.0.1. So, sa akin kasi binago ko na siya. Naka 2.1 kasi ako eh. Kasi baka mag-complex sa isang router na 192.168.0.1. So, ang pinaka-default po nito is, ang gateway nito is 192.168.0.1. Titingnan nyo naman sa baba. So, tuturuan ko kayo kung paano po ito ma-control ang ating client. So, say for example, dito tayo sa speed test natin siya. So, ayan po, naka 10 Mbps lang po siya. Okay, so paano natin yan mababago? Ulitin natin. So, yun lang po ang nare-receive niya is, hindi siya umabot ng 10. So, depende po. So, punta tayo dito sa bandwidth control. Ayan po, may nakalagay na kasi akong 10 kbps is equivalent to 10 Mbps. So, try nga natin siya, palitan nga natin siya, ay tanggalin muna natin siya, i-uncheck muna natin, then save natin, ulit natin, then speed test ulit tayo. So, ayan po, ibig sabihin, wala po siyang control. Wala po siyang control yung ating mga clients. Yung lahat pong magkukonek po sa kanya, kay TP-Link WR840N, ang makukuha niya po is 16 Mbps. So, kung lilimita natin sila is, punta tayo dito sa bandwidth control, then i-enable lang po natin itong enable bandwidth control. Then, say for example, bibigyan natin siya ng 5 Mbps lang. So, equivalent to 5,000 kbps, 5,000 kbps. So, ito pong increase, ito po yung download natin. Ito pong increase, ito yung upload natin. Right? So, save lang natin siya. So, kung nakasave po natin, speed test nga natin, dapat makukuha natin ito is 5 Mbps per lang or below lang siya, mga 4.6, 4.7, 4.8 Mbps lang siya. So, yan lang po ang nare-receive niya. So, yun. Ibig sabihin, control natin siya through hanggang 5 Mbps lang siya. Hindi po siya lalagpas ng 5 Mbps. Another. So, ayan, nakikita nyo, hindi po siya lalagpas ng 5 Mbps. So, sabihin, effective po yung control natin. So, another, try natin is 7,000 or 7 Mbps. So, dapat ang makukuha niya is 6 point something. 6 up. Okay, save natin. Speed test ulit natin. Ayun, di ba? 6. See? Sabihin, effective po siya. Hanggang doon lang siya. Hindi po siya lalagpas ng 7. So, ibig sabihin, i-control natin yung paggamit ng ating paggamit ng speed natin. So, para hindi siya maubos. Or, yun lang ang makagamit. Okay? So, explore nga natin siya dito. I-add natin. Titingnan natin siya kung ano ito. Alright. Halimbawa, mayroon kang i-control na
IP address, dito po yan ilalagay mo. Halimbawa, dito, ano ba ang range ko? Network, this one, uh, DHCP, ayun. So, nag-i-start po ako ng 100 to 199. So, ganun po, 100 to 199. 192.168.2.100 or 192.168.2.199. So, ganyan po ang, starting dito po sa ating manual control. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. Ilalagay natin dito. For example, ito ang control natin. Say, for example, 192.168 dot 2 dot 100. Kasi mag-i-start din siya. Same lang siya, 192.168 dot 100, 199. So, ibig sabihin, kung lahat ng i-connect dito, mag-i-start ng 100 ang IP to 199 clients. Yun, iko-control niya po siya sa, dito sa, halimbawa ito, mag-i-start po ako dito ng, 105. So, or 100, 102. Para yung system unit ko is, tingnan natin kung yung IP niya, para hindi siya abutin. Halimbawa kung ito ang computers mo, ayan. Say for example, dito status tayo, details. So, nasa 100 tayo, Ibig sabihin, 100 yan. Dapat hindi natin yan kukunin ang 100 kasi para sa atin yan. So, ang problema, kung kukunin yan sa wireless. Kailangan natin dito is 100, di ba? 100. So, ilalagay natin dito is 100. Kasama ka sa i-control. Okay? Kasama ka sa i-control. Ayan. 100 to 199. So, dito, port range natin. Say, for example, 4,000. Range natin. Try lang natin yan. Then, protocol niya, lahat. Kahit TCP, kahit UDP. Sabay yan. Port priority, okay na yan, 5. So, ilang Mbps ba ang ibibigay mo? Mag-i-start siya ng 500 to 5,000. Ganyan. Ganon din si upload. 500 to 5,000. So, save natin siya. Invalid IP address format. I see, dito kulang siya. 2.199. So, save. So, ayan po, mayroon tayong ginawa. Tatanggalin natin itong, itong English natin. Tanggalin natin sa enable kung makikita natin itong 5,000. Save natin siya. Sige. Speed test natin dapat. Ayan po. Ibig sabihin, hindi po tayo nakokontrol, Hindi tayo nakontrol kasi naka-uncheck po yung control natin. Yan. So, naka-uncheck po yung bandwidth control natin. Naka-uncheck po siya. So, pag chinek mo po yan, tatanggalin natin to. Yan. So, lalagyan natin siya ng 000. Ganyan. Enable. Save natin. Please input numerical values including 0. Ano ba? Lagay dito is, say for example, 10,000. 10,000. Sige. Okay. So, 10,000 siya. Tingnan natin ito kung gagana ba itong 5,000 maximum. So, kinuha natin. Save natin siya. Try ulit.
So, ayan po, ang nakukuha natin is nasa 10 Mbps. Right? So, yan po ang nakukuha natin. Ibig sabihin, kumukuha po siya dito sa 10 Mbps. Then, select natin siya, save natin siya. Then, speed test nga natin. So, 10 Mbps pa rin. Nakukuha. So, dapat ito po hindi natin siya include itong lahat ng to na connection natin dito. Try nga natin edit siya. O bakit port range 4,000? Port range 0, 1 to 4,000. Ganyan. Save natin siya. So, papalitan natin siya ng 5,000. Ganyan. So, yun lang ang bibigay natin. 5,000. Save natin siya. Then, speed test ulit natin. So, ayan po. 5,000 lang po ang makukuha natin. Try nga natin siya, palitan ng ito. Say for example, balik natin 10,000. Then, 10. Save natin siya. Then, speed test natin ulit. So, ayan po. 10 Mbps po yung ating makukuha. Okay? So, delete natin siya. Yun po ang pagbibigay ng control kung ibibigay mo siya. 10 Mbps, yun lang. So, yun po ang pagkocontrol natin sa clients natin. So, ang features po kasi nito ng TP-Link Wireless and Router WR840N na mayroon po siyang hindi po siya complete na pang-control talaga para sa mga client kasi isang ordinaryong router lang po kasi siya. See you guys for my next video. Please like and subscribe in my YouTube channel.